Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin mong pag-uusapan ang aking technical analysis dito kay Fluky Ino ngayon pong March 13 taong 2024. At ayan, nandito po tayo sa daily chart time frame ni Fluky Ino at ang aking pong technical analysis dito sa mga susunod araw sa kanyang magiging price performance ay siya po ay posibleng makaranas po ng consolidation or correction dito sa support line natin dito sa 30 digits 24,976. Ayan, pero pagkatapos po nito hindi naman po gaanong magtatagal ito. Short term lamang po ito na correction or consolidation. Pagkatapos po nito ay magpapatuloy po siya sa kanyang pag-akyat. Yan po ang aking analysis dito sa ating daily chart time frame kay Fluky Ino. Pero ayan, bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Maliban po dito ay nais ko na rin pong magbigay babala na wala pong kahit anumang group chat ang Pinoy Crypto Trader. At ayan po mga ka-crypto, bago po tayo magpatuloy sa pagti-technical analysis dito kay Fluky Ino, ay meron po akong nakalap na isang bagong balita tungkol dito kay Fluky Ino. Ayan. Sabi po rito ay DWF Labs, the global digital asset maker, market maker has listed Fluky on its platform. Ayan, isa pong market asset digital isa pong global digital asset market maker ang naglista dito kay Fluky Ino sa kanilang platform. Kaya ayan, isa po itong magandang development para kay Fluky Ino. At ito po ay ang DWF Labs. At sa pagkakalista po ng Fluky Ino sa kanilang platform ay nakaranas po si Fluky Ino ng 7% na gain sa loob lamang ng 2 oras. Kaya ayan, Fluky gained 7% within 2 hours after the listing announcement. Kaya ayan, naging available na po ang Fluky sa DWF Labs. Kaya ang mangyayari po nito, ang benefit po nito ay ayan, magkakaroon na naman ng madadagdagan na naman ang liquidity ni Fluky Ino. Kaya ayan, sabi rito ay DWF Labs, the global digital asset market maker and multi-stage Web3 development firm, has listed Fluky meme coin on its platform. In a recent post on X, the market maker highlighted its Fluky along with other crypto projects including Joe, My Lady meme coin or Ladies, and IOTX or IOTX. Kaya ayan, maliban po kay Fluky Ino ay nilista na rin po ni DWF Labs ang ibang mga cryptong ito. Kasama po itong si Joe, si My Lady meme coin at saka si IOTX. At ayan, maliban po rito ay check na rin natin yung kanilang latest tweet dito. Ayan, last 11 hours lamang po ito. Sila na naman po ay nagsasagawa ng 7,000 New York campaign challenge. Ayan. Pero ito po ay yung mga participants lamang po rito ay yung nasa bansang US. Yan, kasi yung requirements po dito ay kailangan daw po nating pumunta sa 1,500 or 1,500 Broadway Avenue sa 43rd Street ng New York City at ilocate daw po natin yung kanilang billboard. Tapos gamitin daw po natin yung ating phone at i-record po yung billboard screen at yan, pagkatapos nito ay pakilala daw po natin yung ating sarili bilang isang Fluky Viking. At syempre i-state na rin po natin or sabihin na rin natin dito sa sa ating recording ang ating Twitter handle. At yan yung mapipili po ay ayan, magbibigay po sila ng reward na $7,000. Pero ayan, hindi po tayo makakasali rito kasi nandito lamang po tayo sa Pilipinas. Kaya yan po yung larawan dito. Ayan, yan po yung kanilang Fluky billboard. Ayan, napaka-simpleng gawin yan. First 7 to post will win $1,000 each. Kaya ayan, paunahan po ito. Mabibigyan sila yung unang makakagawa raw nito ay ayan, mabibigyan sila ng $1,000. Ngayon ay balikan na po natin ang pagti-technical analysis dito kay Fluky Ino. Kung saan ay yung aking analysis po dito ay ayan nga, meron kasi siyang nabuo rito na isang panibagong resistance. Palitan po natin ng kulay at saka lagyan po natin ng price label. Ayan, yung ating panibagong resistance line po rito na nabuo.
Ayan, dulot po ng rejection dito noong March 11 at saka March 12. Ayan, at yung kanyang panibagong all-time high ngayon base po sa datos ni Binance dito ay nasa 30 digits, 3656. Yan na po yung kanilang panibagong all-time high. At ngayon yung aking technical analysis ngayon ay ayan, mukhang siya pa muna ay makakaranas ng consolidation, ayan, or correction sa ating support line dito sa ibaba. Ayan, dito po sa 30 digits 24,976. Pero gaya po ng sinabi ko kanina ay hindi po magtatagal ang kanyang correction na yan or consolidation kasi yung ating indicator naman po rito sa ating Halswit indicator ay nagpapahiwatig po ito na uptrend pa rin itong si Fluky Ino. Kitang-kita po natin na ayan yung ating Halswit indicator habang humahaba yung kanyang katawan at ay lumalaki po yung kanyang yung sukat ng kanyang katawan. Ayan, mas lalong tumataba. Nagpapakita po yan na patuloy pa rin na nabubuo o lumalakas yung bullish momentum ni Fluky Ino. Kaya ibig pong sabihin ay maski nakakaranas po siya ng consolidation ngayon, hindi po ito magtatagal at siya po ay magpapatuloy na rin sa kanyang patuloy na pag-angat sa presyo. Katulad po ng nangyari rito. Yan, nakita natin na umangat po siya. Ngayon ay nagkaroon po siya ng correction. Pero pagkatapos ng correction ay nagpatuloy pa rin po siya sa kanyang pag-angat sa presyo. Kaya yan, sa ngayon ay ito po yung kanyang nararanasan ngayon. Pero mukhang medyo mas mahaba siguro yung kanyang consolidation. Yan, pero sa bandang huli ay yan, itutuloy po niya ang kanyang pag-angat sa presyo. At yung nakikita po kasi natin dito ay yung kanyang nabubuong QQE bar formation ay yan, lumiliit po yung kanilang sukat. Sinyalis po ito na makakaranas ng correction itong si Fluky Ino sa mga susunod na araw. Pero pag nag-umpisa na po itong lumaki, ay yan po yung magiging hudyat natin na magpapatuloy na po siya sa kanyang pag-akyat. Kaya yan po ang aking technical analysis dito sa araw na ito or technical analysis update po natin dito kay Fluky Ino. Yan pong muli, asahan po natin na posibleng makaranas pa siya ng sa mga susunod na araw ng consolidation or pagsa-sideways or malamang ay correction dito sa ating support line dito sa 40 digits 24,976. Kaya yan, kung nabasag naman po niya ang resistance line natin dito, yan, maliban po sa yung nagbabagong sukat ng ating QQE mode indicator dito ay yung pagkabasag ng resistance line natin dito sa 30 digits 30,025. Kapag nabasag yan ay isa na rin po yung hudyat na magpapatuloy na ito sa kanyang pag-akyat. At ayun, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag dito. Kung inyo po itong nagustuhan ay pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siya magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na aking pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panunood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.